Hi guys! So for today's vlog, naisip kong gawin ay isi-share ko sa inyo yung mga experiences ko as a pharmacy assistant. I-share ko sa inyo yung mga iba't ibang klase ng customer sa pharmacy. First one, yung mga mababait. Sila yung pagdating sa pharmacy, mag-greet sila ng good morning or good afternoon, ganyan. And sila yung, mapapakwento sila tungkol sa, yung sinishare na nila yung buhay nila, ganun. Or yung experience nila, ganyan. Dalawa, nagmamadali. Sila yung mga taong kadadating pa lang sa pharmacy, gusto na agad sila yung uunahin or nagmamadali sila. Yung iba kasi, like na-experience ko, ito, bilisan mo na. Di ko na kaya, nasi-CR na ako. Yung mga ganun. Yung mga ganung instances. Sila yung laging nagmamadali. Or sila yung mga taong papasok pa lang sa work and dumaan muna sa butika. Tapos number 3, sila yung mga taong biglang sisingit. Sila yung mga tao na kahit may kausap ka pang customer, kahit ine-entertain mo pa yung customer mo, bigla silang sisingit. Yung kakadating lang nila, bigla silang sisingit na, ate, may ganito kayo? Ma'am, may ganito kayo? Guys, for me, nakakawala ng respeto yun. Kasi, may kausap pa yung tao na nagsiserve, tapos bigla kayong sisingit. That's a no. At kapag ganun yung customer ko, hindi ko siya, sinasagot muna. Focus lang ako doon sa customer ko. Kung kaya kong sagutin yung tanong niya, halimbawa, meron ba kayong ganito, ganyan, sasagutin ko yun. Pero yung isa-serve ko agad siya, hindi. Tatapusin ko muna yung customer ko. Next, number 4, nagpapakosting lang. Sila yung mga customer na nagpapakosting lang, yung tinatanong lang kung magkano yung ganito, yung mga bibili nila, ganyan. Tapos, aalis na. Sila yung mga ganun. Minsan kahit madaming tao, magpapakosting pa yung iba. Pero ang ginagawa namin is hindi kami nagka-costing, lalo na pag madaming tao. Okay lang sana kung walang masyadong tao. Kasi takaw oras yun eh. Yung nagpapakosting ka lang. Ganun. Number 5, yung mga may amoy. Yun yung lagi kong na-experience. Yung may amoy na yung as in, syempre kaharap mo lang siya. Kaharap mo lang yung tao, yung customer. Guys, ang lakas ng amoy niya. Kapag hindi na lang ako humihinga talaga, literal. Hindi na lang talaga ako humihinga, pinipigilan ko yung hininga ko. Para hindi, one time kasi, may na-experience ako. Grabe, pagdating niya, amoy na amoy mo siya. Yung, as in, maalingasaw talaga. Yung nasinghot ko yung, yung amoy niya. Talagang parang umabot sa sikmura ko. Parang bumaliktad na yung sikmura ko. Number 6, suplado, suplada. Sila yung akala mo parang nabili ka na nila. Kung maldita sila or magsuplado, ganyan, magsungit. Yun. Yung, kahit na minsan sila yung mali, sila pa yung may gana magalit or magsuplada o magsuplado, ganyan. Guys, hindi tama yun. Siyempre, lang din kami. Tao lang din kami. So, wag po tayong masyadong masungit. Nagtatrabaho lang din po kami. Tapos, ipapasok ko din dito yung
mga customer na nagagalit kapag hindi binibigyan ng antibiotic. Guys, alam nyo ba, yung antibiotic, hindi siya pwedeng i-take nang walang reseta, nang hindi nireseta ng doktor. So, sana wag po tayong matigas yung ulo kasi para din naman po sa atin yun na kami bilang pharmacy assistant, ginagawa lang po namin yung trabaho namin para protektahan din po yung kalusugan nyo. Siyempre po, kami po, may care din kami sa inyo na mga customer kasi iniisip namin yung health nyo. So, wag po tayong magagalit kung hindi po namin kayo pinagbibigyan ng antibiotic. Kasi, once na yung antibiotic is na inom siya ng walang reseta, syempre masisira yung katawan natin. Maapektuhan dyan yung liver, yung kidney, or ano pa man. So, yun. Next naman, yung mga customer na nagtatanong ng mga bagay na imposibleng nasa pharmacy. Katulad na lang ng na-encounter ko nung minsan. Sabi, ate, may ano ba kayo dito? May mamon ba kayo dito? Tapos next naman, mayroon pang one time na, te, may sigarilyo kayo dito? Uy, paano si Tony? Dito, tindahan lang. Tsaka, yung nagtanong pa guys is bata. So, anong palagay ng bata na yun? Bumibili siya ng sigarilyo? Sa pharmacy pa? Wow. Tapos meron pa, yung mga customer na nagtatanong ng, ate, nagpiprint po ba kayo dito? Nagsiserox po ba kayo dito? Girl, puti ka to nga ni, puti ka nga to. Malamang, sa computer shop mo yung mga yung mga ganong bagay ba. Next, number 8. Hindi alam yung binibili or hindi sure sa binibili. Guys, ito ang tatandaan nyo. Dapat sure kayo sa binibili nyo. Especially yung mga inuutosan lang na bumili sa butika ng gamot, ganyan. Halimbawa, yung amlodipine, hindi sila sure kung ano yung milligram nila. Hindi sila sure kung ano yung milligram nila na iniinom. So, ang ginagawa ko guys, kapag ganyan, sinasabi ko sa customer na, sir, pa-sure muna po kung ano po yung milligram ng gamot para maiwasan po natin yung mali po yung mabigay natin na gamot para na din po sa safety nyo. Ganun. At saka, para maiwasan din po yung return, yung or change item pa. Kasi, ano po yun nakaka-hassle pa po yun sa work ng mga namin bilang pharmacy assistant, ganyan, or cashier, ganun. Para sa mga cashier, ganun. So, yun lang guys, for today, na naisip ko lang mag-vlog. Naisip ko lang na i-share yung mga experience ko as a pharmacy assistant. So, yun lang. Bye-bye.